Gusto ko po malaman po na ng buong Pilipinas na wala pong kasalanan ang asawa ko sa pagbibintang ko nila. Wala po talagang kasalanan yung asawa ko, sir. Magpapatunay po yan talaga. May mga ebidensya naman, may mga testigo naman kami na wala doon yung asawa ko. Pinagbibintangan lang po talaga nila dahil sa mga akusasyon nila na hindi naman katotohanan. Wala naman doon yung asawa ko. Yung sinungaling sila. Bukhe! Bukan na natin, bukan na natin. Walang barangay, walang kapitan, walang ano. Tapos may kasama kayo sa barangay natin, sir. Oras, sir, ng... Hindi ba yung dapat, sir, may... Hindi na magkaiwala sa inyo, sir. Walang pero may nagsaka na, sir. Dapat wala kang nagsaka, wala kang nagsulot, wala kayong search warrant na naging pakita, sir. Wala. Dapat sir, naging pakita kayong search warrant, hindi yan tama. Hindi yan tama. O may ara, pero wala ka mong kinakita. Nagsaka ka mo sa babaw, sir. Sala na, sir. Salangin na, sir. Salangin na, sir. Nagsaka ka mo, wala ka mong ipakita, sir. Search warrant. Walang kapitan, walang... Ako po si Nelly Barrios, asawa po ako ni Jeffrey Barrios. Ang asawa ko po ay, siya po ang nakapangalan sa search warrant. Tapos ang asawa ko po ay isang active Philippine Army. At yung ginawa po ng mga pulis sa amin na sa maling pagkandak ng search warrant sa bahay namin. Saka pumunta po yung mga pulis sa amin August 12, 4:27 AM. Pinasok na po nila yung bahay namin. Pagkatapos po, pinangitaan ko po sila ng search warrant kasi pagkadating po sa bahay namin, kita ko po talaga kung paano sila bumaba ng sasakyan nila. Pumunta sila sa pintuan namin, nagsabi, "Police to, buksan nyo ang pinto." May search warrant kami, tapos pagka ng search warrant nila, paghambal nila sa akin ng ganon, binuksan ko yung bintana ng bahay namin. Sabi ko, "May search warrant po ba kayo, sir?" Pero wala po silang maipakita sa akin. Kaya tuloy pa rin sipa nila yung pinto namin hanggang sa nasira. Nung pumunta na ako kung saan sila naandoon sa pintuan, kung saan sila na sinisipa nila, hindi ko na po mabuksan dahil nga sira na po yung doorknob. Nung pagkalabas ko po pagpunta ko sa front door, nakita ko na rin po yung kapatid ko na binuksan. Hinila po nila yung kapatid ko palabas. Pinadapa nila doon, kasama na rin po yung mga pamangkin ko at ako na rin po.
pinadapa nila po ako doon. Pero hindi, pinapungko ako ni nung isang pulis doon, pero hindi ako umupo, nakatayo lang ako, hindi rin ako dumapa, yung tatlo ko lang nakasama sa bahay, pinadapa nila, pero hindi dumapa yung dalawa kong pamangkin, yung isa ko lang kapatid, hinila nila at ipinupos. Nakikita naman po sa CCTV yung ginawa ng mga pulis. Kahit anong hanap po sa kanila ng search warrant, wala rin po talaga silang maipakita hanggang magdamag na, hanggang maliwanag na po, mga 7:30, mga higit kumulang 7:30, 39, mga ganun po. Pagkatapos po, dumating po ang kapitan, mga 7:30 na po yun, 7:39, tsaka na po nila kami binasahan ng search warrant. Pagbasa nila ng search warrant po, sir, pero napasok na nila muna yung bahay namin doon. Mga 4 AM pa lang, na 4:27 AM pa lang napasok na nila. Ano pang gagawin nila sa 7:39 na yun para i-search yung bahay ko? Ipinasok na po nila. Napasok na po nila yon. Kaya humihingi po ako ng tulong sa ombudsman or sa mga kung sino po ang makakatulong sa amin na sana maimbestigahan po ng malaliman kung ano po talaga ang punot dulo sa nangyari sa amin, sa pagbibintang nila sa amin, na wala naman pong katotohanan ang lahat. Pagkalabas kasi namin, sir, pinalabas niya kami, may pumasok kaagad na mga pulis, tsaka isang nakasibilyan na umakyat sa taas. Ngayon, pagkapansin ko na napasukan sila, na wala namang tao doon sa bahay namin, wala namang tao sa loob, nasa labas na po kami lahat. Pumasok pa rin yung mga pulis na yon at yung nakasibilyan. Ano ginawa po ng nakasibilyan sa bahay, sa itaas ng bahay namin? Hindi ko alam, sir, kung pulis o sibilyan ba yun, dahil nakasibilyan nga at hindi naman po naka-uniform. Tsaka isa pa po, sir, bakit sila pumasok sa bahay namin na wala naman silang maipakita sa akin na search warrant? Yun po. Tapos, yun, nagbihis na naman yung nakasibilyan. Mapansin naman po natin sa CCTV. May CCTV po kami. Kaya yun ang malaking pasasalamat ko po sa CCTV namin. Malaking tulong po sa amin. Kaya nung... Ibig sabihin, hindi alam ng mga pulis na may CCTV kayo. Hindi po nila alam yun, sir, nung una. Huli na po nila nalaman na mayroon palang CCTV. Si Sir Palomo, sir, yun ang nagsabi sa akin na kasi hinahanapan ko sila ng search warrant. Ang sabi sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi po kayo nagsisearch, pero bakit may pumasok na sa bahay namin? May umakyat na sa taas. Ano yan? Ba't kayo umakyat? Ba't umakyat na nga? Pumasok kayo, walang kapitan, walang kagawad. Walang search warrant na pinapakita nyo sa akin. So, kayo ba ay pinagbibintangan nyo sila na nagtanim ng mga armas sa inyong bahay sa second floor? Opo, sir, ganun po talaga, sir, dahil wala naman po kaming mga ganong klaseng bala at saka armas na ganong klaseng kalawangin na yun, sir. Wala naman talaga nakalagay doon o wala naman doon sa amin. Mga bala at baril na yun, sir. Pero yung pinaglagyan nila, sir, ng baril na yun, sir, ano po yun? Sa asawa ko po yun. Sa iya ka, itong issue ka mga army. May armas ba? May baril ba yung asawa mo na in-issue sa kanya na naiwan sa bahay? Wala, sir. Wala, sir. Dala-dala niya po yun. Nilalagay niya po yung parati sa baywang niya kasi iyak sa kanya yun. Issue yun ng gobyerno. Ilang piraso yung baril na yun na natagpuan nila? Isa, sir, sa bahay namin, sir. Isa lang? Isa lang po, sir. Yung kalawangin po na yun, sir. Saka mga bala. Wala daw lisensya yun? Wala daw po lisensya. Yun ang sabi po nila. Nabalitaan namin na may nawawalang pera sa inyo sa second floor? Opo, sir. Yun po, may nawawala po sa akin sa second floor na pera. Nagkahalagang 135,000, sir. Na pinagbintahan ko po yun ng baboy ko, sir. Dahil nagbinta po ako ng John ng 6 na pirasong baboy. Then pagka-August, nagbinta na naman ako ng 4 na pirasong baboy. Kaya yun po ang napag-ipunan ko. Tapos, siyempre, ako po yung naghahawak ng asawa ko. Pag nagwi-withdraw ako, hindi ko naman po yun nauubos lahat sa pangangailangan namin sa bahay. Naiitabi ko rin po yung iba dahil ipapagawa nga po namin ng balkon namin, sir, sa bahay. So yun ay nawala? Nawala po, sir. Wala na po talaga yun, sir.
So, parang sinasabi ninyo na kinuha din nung nakasibilyan, nakasama ng mga pulis. Opo sir, yun talaga po ang suspect ko sir kasi nga bakit siya umakyat sa bahay, wala naman anong ginawa niya doon. At kita yun sa CCTV. Kita po yun sa CCTV lahat kung paano siya umakyat. Umakyat siya doon mag-isa tapos yung mga pulis sa ilalim sa baba. Oo. So, balikan natin ang issue. Ano ang naging issue na bakit sila nag-search sa inyo ng mga baril? Anong pangyayari ang maaaring nagudyok sa kanila na gawin ito? Ang ginawa po, ang nangyari po kasi yon may ano doon sa San Enrique, Baraulan sir. Sa Baraulan, San Enrique sir, may nangyari doon sa Family Alarba. Tapos sir, ang ginawa ng Family Alarba, pinagbintangan na yung asawa ko dahil nga sa nangyari noon nga pinatay ang tatay ng asawa ko nung maliliit pa lamang sila. Pero sir, matagal na po yun na panahon sir. Kinalimutan na po ng magkakapatid po yon dahil maliliit pa po sila. Kung kailan nasa gobyerno na po sila, tsaka makaisip yung asawa kung gumanti or ano. Hindi dapat sir, kung talagang gaganti sila, di dapat noon pa. Kung gaganti yung asawa ko noon pa. Yun ang inaano ko po sir sa pagbibintang nila na wala naman sa katotohanan. Yun ang gusto ko po ano talaga sir na paano nila na sabi na yung asawa ko on duty po yun. So, sinasabi nyo na during na nangyari yung pamamaril doon sa Alarba residence doon sa San Enrique, Iloilo, naka-on duty yung asawa. Opo sir, on duty po sir. Sana ma-imbestigahan po to talaga ng malalimang investigasyon sir kung ano po talaga ang punot dulo kasi ang pinagbibintangan talaga nila na kami, yung asawa ko daw po ang gumawa na sa kanila sa mga Family Alarba ng mga ganong pangyayari sa kanila. Ang tagal-tagal na po ng panahon yung nilang ginawang issue, hindi na nga yun, kinalimutan na nga po yun ng asawa ko. Bakit kung kailan nasa gobyerno na po yung asawa ko tsaka nila pinag-iinitan? Mananawagan po ako sa ombudsman, sa pamahalaan na sana po matulungan niyo po kami, na sana po maimbestigahan niyo po ng malalimang investigasyon kung ano po talaga ang punot dulo sa ginawa nila ng ganitong pagbibintang nila sa amin. Sana po matulungan niyo po kami. Sir Rapitol po, tulungan niyo po kami na sana po maimbestigahan po ng malaliman po ito. Gusto ko po malaman po ng buong Pilipinas na wala pong kasalanan ang asawa ko sa pagbibintang ko nila. Wala po talagang kasalanan yung asawa ko, sir. Magpapatunay po yan talaga. May mga ebidensya naman, may mga testigo naman kami na wala doon yung asawa ko. Pinagbibintangan lang po talaga nila dahil sa mga akusasyon nila na hindi naman katotohanan. Wala naman doon yung asawa ko. Sinungaling sila. Tapos yung ginawa nila sa bahay na maling pag-search, wala naman po yun. Ginagawa nila yun sa akin tuwing makakakita ako ng mga pulis nung August 17, alas 6 na nandoon na naman sila, 3 sasakyan ng mga pulis. So, pahinto-hinto sa pintuan, grabing kaba ko at umiiyak din po ako ng time na yun dahil sa takot. Sobra na po yung pagbibintang nila. Kung kailan mo lang ginagawa naman yung asawa ko sa kanila dahil nasa serbisyo, iniingatan ko yung ng asawa ko ang serbisyo niya para hindi masira. Ngayon sisirain nila ng ganon-ganon na wala naman silang sapat na ebidensya. Sana po matulungan niyo po kami ng ombudsman. Kung sino po makatulong sa amin, nanawagan po ako sa inyo. Tulungan niyo po kami makuha po ang justisya po na sana po maidating po sa ombudsman. Hindi ko po mawala yung takot ko talaga, sir. Yung August 17, hindi ko po yun makalimutan. Pumunta yung mga pulis doon. Hindi ko alam kung anong ginagawa doon.
doon nung 17 dumaan sila sa bahay namin. Hindi mga pinakas minutes dumaan ulit papunta ng Pasig City. Pahinto-hinto sila sa bahay. Grabing takot ko doon. Nanginginig yung katawan ko. Sana maimbestigahan po ito ng malaliman, ng malaman po ng buong mundo na walang kasalanan yung asawa ko. Sa mga pamilya Alarbatan yung ano nila na wala namang ginagawa yung asawa ko. Sir, sana po yun nga po sir, na sana matulungan kami ng mga nasa Senado sir, na sana maimbestigahan po ng malalimang investigasyon niya sir kung anong punot dulo talaga nito sir, para malaman po ng buong mundo sir na wala po talagang kasalanan yung asawa ko sir.